Kaya mo yan, ate ka, di ba? Yan ang palagi kong naririnig sa kanila. Pero paano kung ang pinakamasayahin, pinakamadaldal, pinakapalatawa, pinakamakulit at pinakamaingay ay siya palang pinakatahimik na umiiyak mong isa? Hindi niyo alam, no? Dahil sa totoo lang, sanay na akong marinig iyon. Kapag may mabigat na gawain, kaya mo yan. Kapag walang pera, kaya mo yan. Kapag may problema sa bahay, kaya mo yan. Siguro nga, mukha naman talaga akong malakas. Palangiti, masayahin, leader sa grupo, laging present, laging may sagot, laging may solusyon. Kaya siguro walang nakakapansin na sa bawat ngiti ko, may pagod na unti-unting pumapatay sa akin. Ako ang panganay. Hindi ko alam kung kailan ako tumigil maging anak. Basta isang araw, ako na ang nag-aalala kung may ulam ba kami mamaya. Ako na ang nag-iisip kung saan kukuha ng baon. Ako na ang naghahanap ng paraan para may maipambayad sa proyekto. Sumasideline kapag walang pasok, nagbebenta sa paaralan, hindi para magkaroon ng bagong cellphone, hindi para makasabay sa uso, kundi para may pambili kami ng ulam at baon, para may maipambayad sa paaralan, para kahit papaano hindi maramdaman ng kapatid ko ang hirap. Tuwing madaling araw, nagigising ako. Akala ng iba dahil masipag akong mag-aral. Oo, masipag naman akong mag-aral. Ngunit hindi ako nagigising dahil doon. Nagigising ako dahil sa sigawan ng aking mga magulang. Habang ang iba ay mahimbing ang tulog, ako'y tahimik na nakikinig. Tahimik na umiiyak. Tahimik na hinihiling. Sana bukas maging tahimik na. Papasok akong walang sapat na tulog, pero walang ni isang nakakapansin. Kasi humingiti pa rin ako. Tumatawa pa rin ako. Nagbibiro pa rin ako. At kapag may groupings, ikaw na ang leader. Ngingiti lang ako. Sasabihin, sige. Pero ang hindi nila alam, dinaranas ko na ang depresyon pag-uwi ko. Hindi ko na alam kung paano ko bubuhatin ang sarili ko. Hindi dahil tamad ako, hindi dahil mahina ako, kundi dahil pagod na akong maging malakas para sa lahat. Minsan, hindi ko na hinihiling na yumaman kami. Hindi ko na hinihiling na maging perpekto ang pamilya. Ang hinihiling ko na lang ay magkaroon ako ng isang gabing tahimik. Isang umagang hindi ako nag-aalala. At isang araw na ako naman ang may magsasabing, pahinga ka muna. Alam niyo, maraming nagsasabing, hindi ka mukhang depressed. Ngunit, kailan ba nagkaroon ng mukha ang depresyon? Hindi lahat ng depressed ay umiiyak sa harap ng tao. May mga depressed na palangiti, masipag, responsable, laging tumutulong. Pero gabi-gabi, tahimik na nauubos. Pero lumalaban lang sila. Ngunit para sa may mga depresyon, huwag kang mawala ng pag-asa. Magsabi ka, mag-relax ka, at magdasal ka. Maghanap ka ng paraan upang hindi ka malugmok sa depresyon. At sa mga nanghuhusga naman,
sa susunod na sasabihin mong, kaya mo yan. Subukan mo ring itanong, kumusta ka na? Dahil may mga taong hindi naghahanap ng solusyon, kundi naghihintay lang na may makakapansin na pagod na rin pala sila. Lumaban ka, may pag-asa pa.